Face mask mo muna. Face mask mo ng face. Face mask. Para makita nila yung ganda. Kasi nani ako, kaya ayoko. Pasensya na po. Pero sa totoo lang po, laking pasalamat ko po talaga na ano ko din sabi. Kasi diabetic po ako. Yung naranasan ko po na naging diabetic ako nung ano po na, wala pa ako sabi. Ang naramdaman ko po na diabetic ako yung nangangati po ako, yung buong katawan ko. Nangati po ako yun hanggang sa ano. Tapos po yung inupo po ako ng walang patid. Hanggang sa maghapon magdamag, inuupo po ako. Hindi po talaga ako nakakatulog. Tapos yung pong parang balisado ako pag matutulog. Ngayon, nagpunta po ako sa doktor. Nung araw na po na yun, isang araw pa lang po, lahat po ginawa sa akin, laboratory, yung lahat po ng mga inano ko ng doktor. Tapos, araw pa lang na yun, naka 5,000 na. Wow, 5,000 na po talaga. Kasi yung sa gamot, tsaka yung mga laboratory. Tapos po, nung umuwi ako ng bahay, yun nga po ang mamahal ng gamot. Ngayon, mga 3 araw na akong umiinom ng gamot, nagsabi na ako sa doktor, Dok, sabi mo ganun, baka naman po pwedeng, wala na po akong pambili ng gamot kasi ang mamahal ng gamot, 300 isang araw. Ngayon sabi niya sa akin, Ma'am, hindi po kayo gagaling kahit maubos yung gamot sa botika, hindi kayo gagaling kasi lahat ng bawal sa sakit nyo, nakakain nyo. Ako, Dok, bakit di niyo naman sinabi sa akin? Kasi kung kailan na wala na akong pambili, baka pwede niyo pa kung i-recommenda sa kahit saan po. I-recommenda ako sa barangay. Sa barangay kasi libre, lahat inanunin ako. Ngayon, magkasama kami ni Ma'am Joy sa simbahan, parehas kami serban. Siya, lektor, ako, kolektor. Ngayon, meron siyang hawak ng apel. Inalok niya ako noon, sabi niya, Akin Ling, subukan mo to. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, ano pantilan niya? Sabi ko, ano naman gagawin ko dyan? Sabi niya, basta yan mo lang, parang napkin lang din to pag may gagamit ko. Sabi ko, magkano naman yan? Sabi niya, hindi, subukan mo muna yung 2 piraso. Sabi niya, magkano naman yung 2 piraso? Sabi niya, 25 pesos. Sabi ko, hala, pantiliner lang, mahal-mahal naman yan. Sabi ko, hindi, subukan mo lang. Sabi ko, sige nga, subukan ko. Pero hindi ko muna agad sinubukan. Siguro mga 5 months. Inista ko lang sa bahay. Ay, grabe na po. 5 months talaga. Hindi ko talaga ginamit. Pero bayad na yun. Naka-stack lang, nakatago lang. Ngayon sabi naman niya, ginamit na naman yung panty-liner ka ko, hindi pa eh. Sabi, subukan na lang. Tapos yun nga, ginamit ko siya. Aba, ang sarap ng pakiramdam. Sabi ko, ba't ganun? Ang lamig! Sabi ko, nagtasta ko sa kanya, Ate Joy, bakit ang lamig? Sabi ko, matakot kasi gamot yan. Sabi ko, ay, gamot ba yun? Tapos yun po, yung buhat ng na ako sa kanya, yung bili-bili lang. Kaya sabi niya, magpa-member. Ang mahal ng member noon eh. 3,713. Ay ko, Ate Joy, wala pa akong pamember. Tapos noon, di ba po, nag-pandemic? Nag-pandemic po noon. Di ba uso po yung ayuda? Ayun! Buti na lang, may ganun na. Una po talaga ako nakatanggap ng 8,000. 8,000 po talaga. Sabi ko, ay naku, thank you Lord, sabi ko gano'n. Una ko talaga pinasasalamatan si Lord. Tsaka kahit saan ako mapunta, kahit anong oras si Lord ang kasama ko. Tapos sabi ko, Lord, pagalingin niyo po yung sakit ko. Kasi wala iba akong mission sa buhay. Tapos noon, sabi ko, gabi-gabi na noon, yung pera kong ayuda, 5,000 na lang natitira. Sabi ko, Lord, pag-ubos na, saan ko ba ito dapat para naman may bang kapuntahan ba ng sabi niya. Parang may bumulong sa akin na naisip ko si Ay, Ate. salamat na bulungan. Kaya Ate Jen, naisip ko sabi ko, Ate, naman alas 11 na ng gabi. Tinawagan ko siya. Ate Joy, magkano po ba yung pa-member ng Abir? Sabi niya, 3,700. Ate, papa-member ako. Sabi niya,
Kaya, sabi ko, bukas na bukas po. Yung butang ko ulit sa kanya. Pa-member ako. Paano ka Yun. natulungan ng Yung panty liner po, hindi lang ako ang natulungan niya eh. Yung buong pamilya ko. Wow. Kasi po yung anak ko po, na dalaga, isang beses lang po siya nire-regla sa loob ng isang taon. Oo, may sakit Oo. yun. Nag-umpisa po yun na 16 years old na siya. Ngayon po na, 24 years old na siya. Nagpapadoktor ko siya lagi sa hindi niya pinasabi sa akin. Sabi ko, bakit ka ba lagi nagpapadoktor? Ano bang problema mo? Kasi, hindi siya nire-regla. Hindi niya sinasabi sa akin kasi naaawa siya sa akin, ayaw ang problemahin. Tapos lagi siya nagpapadoktor, magkano ginagastos niya, linggo-linggo, 1.5. Ano pa lang yun, yung konsulta pa lang, pero kayong gamot. Inisitahan siya ng gamot na, yung pang, yung nagbubuntis, yung parang vitamins ba yun? Yung sabi ko, bakit din sinasabi sa akin? Sabi ko gano'n. Alam mo ba, kaya ang nagpa-member, sabi, para tapos sabi ko, huwag ka na pumunta sa doktor, gamitin mo itong panty liner. Yun, ginamit niya po. Huwag nang ginamit niya yun. 3 piraso pa lang. Hindi pa ka, 3 piraso pa lang. Niregla siya. Tuwan talaga siya. Tapos sabi niya, Mamu, niregla na ako. Nago, ngayon, niregla ka, huwag kang gumamit ng ordinary. Ngayon, binigyan ko siya yung napkin talaga. Yun ang pinagamit ko yung blue. Tapos yun, naganda-ganda na ng ano niya. Kaya ngayon, kada nire-regla siya, hindi na siya nagagamit ng ordinary. Yes, napkin na. Tapos yung isang ko ng mga lalaki. Marami talaga po kung kaya nangyayari ko bang pero marami po akong yung anak ko pong bunso, lalaki. Nagka-UTI po siya. Tapos magpa-doktor kami, walang nangyari. Sabi ko, subukan mo itong panty liner. Sabi niya, ang gagawin ko dyan, Mamu? Sabi niya, lalaki kasi siya eh. Sabi ko, basta ilagay mo na sa brief mo. Ilagay mo basta lagi kang magagano'n. Tapos yun, umayos yung niya, hindi siya umayos doon sa gamot umayos siya doon sa panty liner. Kasi wala yung nakis. Umayos yung kailangan niya. Tapos yun, ngayon, susampungan siya ng UTI niya kasi matakas sa CCTA. Ngayon, nagtatrabaho siya sa 7-Eleven. Mga pagkain doon, nakaka-UTI din. Ngayon, hindi na siya nagpapaano sa akin. Basta kumukuha na siya kasi may isa kami lagi sa bahay. Kumukuha na siya doon. Talagang ginagamit niya. Tapos inaalok na rin niya doon sa bus nila. Yun, marami akong experience sa Maraming salamat po sa